Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino. Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy. Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla. Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor. Pati bamboo. Kasi manilig talaga. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga habi, pati mga may kapansanan, nakakahabi. Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang. Nung natutunan ko po yung paggawa, Sino nagturo nag-training po kami sa DOST. Sa DOST rin. Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon. Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Pilipinas Philippine Standard Time alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Yin bantayan, yin sunod, yin tipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ngayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Huwebes, Agosto 27 na kita tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita Junel Baclay kag karon sa mga headline. No co-payment policy ginpirmahan ang Memorandum of Agreement sa tunga sang PhilHealth kag St. Luke's Medical Global City. Huwa signing ginsaksihan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Presidente Marcos ginpangunahan kaupod kay First Lady Luis Arneta Marcos ang ceremonial reopening sang Coconut Palace sa Pasay City. DepEd nakarecord sang 100% textbook procurement sang tuig 2026. Rank number 1 sa 2026 Medical Technologies Licensure Examination hindi makapati nga nanguna sa pasinawan mga makuha sang licensure exam ginhaylo nga hindi maguntat sa ilang handom. College Dean sang Pharmacy and Medical Technology sang University of San Agustin nagpaabot nga may top-notcher sa Medical Technologies Licensure Exam sa ilang mga estudyante. Kag masobra 1,400 ka mga sugarcane farmers sa Hinigaran Negros Occidental
Nga naapektuhan sang RSSI nagbaton siyang cash assistance gikan sa DSWD. Oras alas 8:05 sa aga kag karon sa detalye na sang aton mga balita lokal. Pilipinas News. Ilang kabahin sa pagpasangkad sa pagpatuman sang no co-payment policy ginpermahan na Memorandum of Agreement sa tunga sang PhilHealth kag St. Luke's Medical Center Global City. Ang MOA signing ginsaksihan mismo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. katuyuan sang partnership nga mapalig-on pa ang pagpatuman sang no co-payment policy kag suportahan ang universal health care sang gobyerno. Suno kay Presidente Marcos, hindi dapat manginupang ang kakulang sang kwarta gud makabaton sang kinahanglan nga medical care labi na sa mga pasyente nga nagakinahanglan. Paagi sini nga partnership mas maging accessible pa mga kwalipikado nga miyembro sang PhilHealth sa dekalidad nga health care nga isa sa nagapanguna nga tertiary private hospitals. Padayon man nga pabaskugon sang gobyerno ang pagbinuligay kaupod ng private healthcare sector agud mabuhina ng financial, geographic kag institutional barriers sa pagpabulong kag maduso ang mas responsive kag people-centered nga healthcare system. Radyo Pilipinas News. Ginpangunahan na President Ferdinand R. Marcos Jr. kag First Lady Lisa Arneta Marcos ang ceremonial reopening sang Coconut Palace sa Pasay City. Ang Coconut Palace ginpatindog sadtong 1978 kag gindisenyo sa national artist nga si Francisco Bobby Manyosa. Ang tahanang Pilipino nagapakita sang Filipino architecture, craftsmanship kag paggamit sang lokal nga materyales. Ang gin-restore nga landmark gamiton liwat bilang venue para sa mga opisyal, diplomatic kag cultural engagements. Gintagaan nig talupangod sang presidente ang importansya sa pag-amlig kag pagpabilin sang buhi nga culture heritage. Suno kay Marcos ang mga lugar pareho sini nagadala sang mga istorya, tradisyon, sining kag mga eksperyensya nga naghulma sang aton nga pungkat. Radyo Pilipinas News. Ipasidunggan man ni PBBM ang Filipina singer nga si Gwyneth Jerry Gwyn Dorado bangod sa iya talalupang doon nga accomplishment sa kadalagan sa international stage sa ginpatigayon nga courtesy call sa Malacañang Palace. Ginpanginbulahan sang presidente si Dorado sa iya outstanding performance sa South Korean singing competition nga Sing Again 4 sa di naghimo siya sang kasaysayan bilang nagaisahanon nga foreign contestant kag nakasulod sa top 4 ang iya kadalagan. Nagdala sang bugal kag dungog sa Pilipinas kag nangin inspirasyon sa mga Filipino artist nga magpursige sa ila nga mga handog. Radyo Pilipinas News. Para maproteksyonan pa mga estudyante sa aberya nga dala sang kalamidad ginpangunahan ni Education Secretary Sani Angara ang nationwide launching sang Project Ligtas o Learning Institution Geohazard Tracking and Assessment for Safety sang Department of Education. Pagatingbon sang nasambit nga platform ang artificial intelligence, satellite imagery kag geospatial analytics kalakip ang school risk data gud himuon nga real time kag mapusla ng impormasyon nga mayaras ang separado nga report sa tion sang kalamidad. Nakit-an sang Tiglicom o kun Secretary Angara ang kinahanglan nga mag-shift halin sa passive resilience padulong sa proactive approach. Halin sa datos sang Second Congressional Commission on Education, 40 to 50 ka school days kada tuig nga nagakawat bangod sang kalamidad. Suno kay Angara, kada makansila ang klase, dako ang kadulaan sa mga kabataan. Ginpatigayon ang nationwide launching matapos ang madinlagon nga user acceptance testing kag operational integration. Gintukod sang Disaster Risk Reduction and Management Service sang DepEd kaupod ang Education Center for AI Research. Nagahatag sang Project Ligtas sa madasig nga bulig pinagi sa pagkakas sa mga upang sa datos kag madasig nga pagresponde kung may emerhensya. Radyo Pilipinas News. Ugos ang pagpasalamat sa mga manunudlo kag estudyante sang Doña Justa Gildo Memorial School sa probinsya sang Rizal kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa donasyon nga furniture para sa ilang eskwelahan. Suno sa bulutuan ang malasakit kag suporta sang gobyerno, dako nga bulig agud mapatahom ang pasilidad kag mangin conducive ini para sa mga estudyante. Kaupod Manila sa pagpasalamat si Regional Director Dr. Carlito Recafort kag Schools Division Superintendent Dr. Doris Istalilla nga nangin palaagyan para matagaan sang katumanan ang nasambit nga mga donasyon. Radyo Pilipinas News. Nagumpisa na ang lokal nga panguluhan sa Bagakay Albay sa paghatag sang libre nga pulo ka kilo nga bugas sa tagsa ka benepisyaryo nga pamilya sa 56 ka mga barangay sa Banwa. Suno kay Mayor Nuki Bombales ang subsidy ang gin-download
Pinagi sa LGSF sa idalom sang bagong Pilipinas Rice Subsidy Program ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Bugos ang pagpasalamat sa alkalde sa presidente kag sa gobyerno nasyonal nga naaprubahan ang programa kag natagaan sila sang tion nga magamit ang pondo para sa benepisyo sang ila pumuluan. Radyo Pilipinas News. Sa isa ka makasaysayan nga kadalagan sa procurement nakuha sang DepEd ang 100% o kung 105 nga target nga textbook titles para sa pampubliko nga eskwelahan sa elementarya kag sekundarya. Sakop sang procurement ang learning resources para sa sunod-sunod nga phase sa pagpatuman sang curriculum. Nagsugod ini sa grade 1, 4, 7 kag senior high school sang 2024 kag ginsundan sang grade 2, 3, 5 kag 8 sang tuig 2025 samtang grade 6 to 9 hasta naman sa grade 10 subong nga 2026. Ang milestone nga ini ang nagbago sa sistema sang paghatag sang mga learning resources sa pungsod. Pangudalos 4 ka beses ang kadamuon sang textbook titles nga nakuha sang DepEd kumpara sa kabugusan nga nabakal sa sulod sang nagdigad nga napulo ka tuig. Radyo Pilipinas News. Rank number 1 sa 2026 Medical Technologies Licensure Exam hindi makapati nga nanguna sa Pasinawan mga makuha sang licensure exam ginahaylo man sini nga hindi maguntat sa ila sining handom. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni Merian Grace Erenieta. Ginako ni Marty Angela Policarpio rank 1 sa 2026 Medical Technologies Licensure Examination nga na-overwhelm siya kag hindi pa makapati nga siya ang nagtap sa exam. Pahayag ni Policarpio nga wala niya ginpaabot ang resulta ilabi na nga nabudlayan siya sa unang adlaw sang eksaminasyon. Ginako niya nga pagkatapos ang unang adlaw sang exam, ginsilingan niya ang iyang mga abyan nga hindi siya makapasar bangod sa pamatyag niya madamo sang hindi husto sa iya mga sabat. Walay sa payan ginpili niya nga sabton ang tag sa kapamangkot sa iya masarangan kag nagpadayon tubdog nga natapos ang eksaminasyon. Si Policarpio isa ka graduate sa University of San Agustin sa Iloilo City sa kurso nga Bachelor of Science in Medical Laboratory Science, nakaangkon sang rating nga 92.90 sa August 2026 Medical Technologies Licensure Examination. Laygay ni Policarpio sa mga naghahanda para sa eksaminasyon nga magpangita sang kaugalingon nga estratehiya sa pagtuon. Sunod sa iya ang tion sang review ang makapoy kag may mga tion nga makabat siya nga nabayaan o kung nabugatan sang kadamuon sa mga leksyon, apang importante nga magpadayon, hindi maguntat nga magpati sa kaugalingon nga mga ikasarang. Ginataga man niya sang igtalupangod nga ang padayon o kung pagpursige amo ang yabi sa paglabot sang handom. I think yung best advice ko nga is to find what works best for you. And review season is a very draining and exhausting talaga na panahon. And sometimes you may feel left behind or you may feel like you're drowning with the amount of notes or lessons that you have to absorb and take up. But just know you need to persevere talaga and never give up because you will still reach that finish line basta nag-move forward ka lang. Nabatian ang kabayan sa pahayag ni Policarpio. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Eraniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, College Dean sang Pharmacy and Medical Technology sang University of San Agustin nagpaabot sang pagpanginbulahan sa mga estudyante nila nga nakapasar sa Medical Technologies Licensure Exam. Radyo Pilipinas Report. Ginapaabot na sang College of Pharmacy and Medical Technology sa University of San Agustin sa Iloilo City nga may masulod sa listahan sang top-notcher sa August 2026 Medical Technologies Licensure Examination gikan sa ilang mga estudyante nga nagkuha sang pasinawan. Ginpahayag ni Dr. James Torres din sang kolehiyo nga ginapaabot na nila ini bangod nakita nila ang kaseryoso sa mga estudyante sa ila pagtuon kag pag-review para sa licensure examination. Dugang pa niya nga committed ang faculty sa ila pagtudlo kag paghiya sa mga estudyante para sa ila propesyon kag dako ang bulig sang padayon nga suporta sang administrasyon sang universidad. Bangod sini pahayag ni Dr. Torres nga may kumpiyansa ang kolehiyo nga makahatag ang ila mga graduates sang maayo nga resulta sa licensure examination. Nakapatubas ang 3 ka top-notcher ang universidad sa nasambit nga pasinawan. Rank 1 si Marty Angela Policarpio nga nakakuha sang 92.90%,
Rank 6 naman si Iris Carn Magallanes nga nakakuha sang 91.80%, kag rank 10 si Lyle Josie Kapuri nga nakaagaw naman sang 91.30%. Somehow we expected it because our students, especially this batch, they're extraordinary. We have been actually observing them to be very serious in their studies. And also the faculty are doubly committed, to their profession. And with the support of the administration, who can fail? We have no reason to fail. We only have to go up and maintain our stature. Sometimes somehow we fall. We did not actually the last 2 years walang nangyari, but we are coming back with a vengeance. Nabatian ang kabayan sa pahayag ni Dr. Torres. Para sa Bagong Pilipinas, Muyan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sobra 1,004 ka mga sugarcane farmer sa Hinigaran Negros Occidental nga naapektuhan sang RSSI nagbaton sang cash assistance nagikan sa DSW. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Baton sang emergency cash transfer o kon ECT assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Negros Island Region ang 1,433 ka-apektado nga sugarcane farmer sa Hinigaran Negros Occidental sang Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI. Naglabot sa 14,795,725 pesos nga ECT ang ginapanagtag sa mga apektado nga mga mangunguma. Tinutuyo sa paghatag sang assistance nga buligan ang local sugarcane farmers nga sabto ng ilang insigida nga kinahanglanon kag mapahagan-hagan ang epekto sang RSSI infestation sa ila pala nga buhian. Kabahin man ang pagpanagtag sang ECT sa padayon nga pagpanikasog sang gobyerno nga maghatag sang insigida nga bulig sa apektado nga sektor bilang sabat sa panawagan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. agud masabat ang gilayon nga kinahanglanon sa mga komunidad nga apektado sang agricultural concerns. Padayon ang paghiwa sang DSWD NIR sang payout sa ibang pangabayan sang rehiyon nga apektado sang infestation. Para sa Bagong Pilipinas, Muyan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, nagapanawagan ng NNC o National Nutrition Council sang shared responsibility sa pagsaka sang numero sa mga lapsag nga gina-breastfed sa Pilipinas. Nagapanawagan ng NNC sa tanan nga sektor nga kilalahon ang pagpasuso kon pagpadede bilang isa ka shared responsibility. Sa unang 6 ka bulan sang kabuhi ang gatas sang nanay ang kumpleto sa sustansya para sa lapsag. Nagahatag man ini sang tanan nga sustansya nga kinahanglan sang bata. Ang tiyon nga ini importante man sa bayan sang critical window sang unang 1,000 ka adlaw kung sa diin ang husto nga nutrisyon kinahanglan para malikawan ang permanente nga epekto sa pagdako sang bata. Sa datos sang DOST FNRI sang 2025 National Nutrition Survey, mas madamo ang pamilyang Pilipino nga nagapatuman sa mga husto nga tikang sa nutrisyon. Kasubong na lamang sang exclusive breastfeeding, padayon nga pagpasuso katemprano nga pagsugod. Para masiguro ang healthy nga pagdako, ginarekomendaman sang NNC ang mga masunod nga prinsipyo sa pagpakaon. Magatag sang solid food sa eksakto nga 6 ka bulan, maganda sang lain-lain nga pagkaon, halin sa hindi magnubo sa 5 tubtob 8 ka food groups. Siguraduhon nga malimpyo ang kamot kang magamit sa pagpreparar sang pagkaon para malikawan ang balatian. Pakaunon ang bata sandig sa ila kagutom, kag hindi sila pagpiliton o kon busgon sang sobra-sobra. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, nagpanguna sa may pinakamataas nga vaccination coverage kontra tipdas ang banwa sang gimbal santo sa datos sang Iloilo Provincial Health Office as of August 24, 2026 suno sa IPHO. Nagapanguna ang gimbal nga mayara sing 94.4%, ginasundan sang Miag-Aw 88.76% nga vaccination rate, banwa sa San Enrique nga mayara sing 85.22%, Lemery 80.51% kag banwa sang Tigbawan nga yara sa 78.71%. Sulod man sa top 10 nga may mataas nga vaccination coverage ang banwa sang Santa Barbara
nga mayara sang 70.45%, Banwas ang Mina 68%, Anilaw 66.57%, Banwas ang Uton nga mayara sing 66.48%, kag Pasig City nga may 61.81%. Nagapangabay naman ang PHO sa publiko nga ipadayon sang LGU nga labuton ang tanan nga mga eligible nga kabataan para sa bakuna. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pang balita, ginpasidunggan sang DENR EMB6 ang mga local government unit sa Western Visayas sa giniwat nga SWM APR Summit. Ang pagkilala may kang tanan sa ila programa sa maayo nga pagdumala sang basura o kung solid waste management. Lakip na diri ang pagsumite sang ila solid waste management self-compliance monitoring and auditing report. Sang tuig 2024 to 2025, langin madinalagon man ang pagpaguntat sang mga illegal nga pagpatambak sang basura, pagaboy sang basura sa mga sanitary landfill facility. Lakip man sa nakbaton sang pagkilala ang 7 ka mga munisipyo sa Aklan, ang Buruanga, Nabas, Tangalan, Banga, New Washington, Numancia, kag Ibahay. Siyam naman sa Antique, ang Banwas ang Ananie, Kaluya, Hamtik, Patnungon, San Remigio, Sibaste, Sibalom, Libertad, kag Tobias Fournier. Siyam naman sa Kapis, ang Banwas ang Dao, Kamindan, Sigma, Panitan, Tapas, Panay, Dumaraw, Cuartero, kag Ibisan. May 5 sa Guimaras, ang Buenavista, Cordan, Nueva Valencia, San Lorenzo, kag Sibunag. 20 naman sa probinsya sang Iloilo. Ang padungog ginhatag ni DENROIC Regional Director Attorney Ramarniel Pascua, kaupod si EMB6 OIC Regional Director Engineer Ann Marie Dilariarte, kag mga opisyal sang DENR EMB Region 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. General Manager sang kooperatiba sang mga mangunguma sa Patnungon, Antique, tuman ang pagpasalamat kay Presidente Marcos Jr. sa suporta nga ginhatag sa ila. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Lubos ang pagpasalamat ni Henry Michael Gonzalo de Ligres, General Manager sa Kalipunan ng mga magsaka sa Patnungon ukon Kamapat Agricultural Cooperative kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa 164 million pesos nga rice processing center nga ila nabaton pagi sa Department of Agriculture PhilMec sa nagdigay nga tuig. Wala pa isa ka tuig matapos ginsuguro ng operasyon sa pasilidad. Linibo na kasako sa palay ang madalagon nga na proseso kag nahimo nga bugas bangod may kapasidad ini nga 2-3 katonelada kada oras. Nakabaton malang Kamapat sa isa ka recirculating dryer agud makapadayon ng operasyon bisan pa sa maulanon nga panahon. Magluwas diri naghatag man ang gobyerno sa grupo sa nagkailain nga makinara kag salakyan agud mapadasig ang pagtanom kag paghakot sa mga produkto sang mga mangunguma sa komunidad. Bangod sa suporta nga ginhatag sang gobyerno, natuman sang grupo ang ilahandong nga maingganyo ang mga mangunguma nga magpadayon sa pagtanom. Buligan sila nga makabaton sang mas dako nga kita kag suportahan ang handom sa gobyerno nga makabaliga sang 20 pesos kabugas para sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa Police Regional Office 6 ang top 1 municipal level most wanted person sa Barotac, Nuevo Iloilo sa pagpatigayon sa manhunt operation sa Barangay Tinurian, Barotac, Nuevo Iloilo. Nadakpan si alias Ray, 51 anyos, residente sang Amunga Banwa. Nagapangatubang siya sang kaso nga rape with carnal knowledge. Suno kay PRO6 Director Randolph Tuanyo, dako nga bagay sa kampanya kontra wanted persons ang paghatag impormasyon kapag bulig sang komunidad. Ginainganyo man sang opisyal ang publiko nga padayon ang pagbulig sa kapulisan agud mas madasig madakpan ng mga may salabton sa layi. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Libre nga masahe, manicure kag pedicure, subong man haircut mahimo nga ma-avail sa mga empleyado sang City Hall sa hiwaton nga Glad and Glow Pampering Day. Kadungan sang pagsaulog sang Iloilo City Charter Day celebration. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Sara nga makabenepisyo sang libre nga masahe, manicure, pedicure kag libre nga gunting ang mga empleyado sang Iloilo City Hall kabahin sa selebrasyon sang 89th Iloilo City Charter Day. Sa maabot nga Huwebes, Agosto 27, ginaimbitar sang Iloilo City Government ang mga empleyado nga mag-avail sang serbisyo sa 8th floor Teresa Magbanwa Hall sang City Hall. Ang aktibidad na natigayon sa pagbuligay kag kolaborasyon sang Technical Institute of Iloilo City o kon TIIC
kag Iloilo City Gender and Development Office. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kolorong multipurpose vehicle dakop sa roadside operations ang LTO Region 6 sa Banwa sang Potocan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yaring report. Natigay nga madakpan sang Land Transportation Office Region 6 ang isa ka kolorong vehicle sa giniwat nga roadside operation sa Banwa sang Potocan, Iloilo. Ang multipurpose vehicle van o kon MPV ginaligar nag-pick up sang pasahero gikan sa Barangay San Rafael, Mandurriao padulong sa Katiklan Port sa Aklan sang ginparahan sang LTO 6 Regional Law Enforcement Section nga ginapamunuan ni Chief Jetster Madadero. Sa inspeksyon mismo mga pasahero ang nag-ako sa LTO 6 enforcers nga sila ang nagbayad sang pamasahe apang wala na pamatud-an nga may balido ini nga prangkisa. Padayon sa pagpandam ang LTO6 sa mga kolorong masalakyan nga untatanang modos, agud malikawan ang mabugat nga penalidad pananglit madakpan sa operasyon. Sa datos ng ahensya, naglabot na sa 162 ka kolorong passenger vehicles sa bilog ng Western Visayas ang nadakpan na rin sang bulan sang Enero, kabahin sa pagpasangkad sang operasyon kontra kolorong. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 17 ka entrepreneur sa Western Visayas kag Negros Occidental nagpasundayag sang ila produkto sa Coconut Philippines Trade Fair nga ginhiwat sa Metro Manila. Radyo Pilipinas. Radyo Sa balita Pilipinas ni Report. JP Herbas. Ginapasundayag sang 17 ka lokal nga magagmayng negosyo sa Western Visayas sa Negros Occidental ang ilang mga produkto nga human sa lubi sa nagaparay nga Coconut Philippines Trade Fair sa Metro Manila. Sa 17 ka MSME, ano managalin si Iloilo, 5 sa Negros Occidental, 4 sa Capiz, kag 2 sa Antique. Nakip sa ilang mga gindalaago ni Tanyag sa Metro Manila ang mga bag, uling, kalamay, jam, chips, harina, ointment, sinamak, souvenir items, kag mga home decoration gamit ang malubing nga halin sa riyon. Ang 2026 Coconut Philippines Trade Fair ginahiwat sa SMX Convention Center sa Pasay City kaya nagatuloy nga pasandugong kagubahon nga moderno ang coconut industry paagi sa pagbulig sa mga tradisyonal nga produkto nga mangin high value kag sustainable product. Ginaparugin naman sa Department of Trade and Industry Western Visayas ang publiko nga magbisita sa trade fair kag suportahan ang mga produkto sang rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Presna o tanon, prutas, dried fish, kag madamo pa nga produkto, mahimo o mabakal sa ginahiwat nga merkado lokal sa tupad sang Iloilo City Hall. Ang maayo nga balita, bangod sa kasarangan lamang o kon barato ang presyo, kag direkta pa ini nga mga produkto sang mga mangunguma. Magalawig nga aktibidad dalin Agosto 26 tubtob Agosto 27, alas 7 sa aga, tubtob alas 5 sa hapon sa area sang Kerr Building, sa Lunok area sa City Hall. Ginainganyo naman ang mga magapamalaklon nga magdala sang eco bag. Ang merkado lokal kabayan sa mga aktibidad sang 89th Iloilo City Charter Day Celebration. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga katapos ang asosasyon sa mga umuma sa Isabela, Negros Occidental, ginhanas sang dar sa pagnigra. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Detalye sang balita ni JP Herbas. Ginhanas ng Department of Agrarian Reform Condar Negros Occidental 2 ang mga katapos ng Barangay Riverside Upland Farmers Association o KONPRUFA sa Isabela, Negros Occidental. Ang aktibidad kabahin sa Partnership Against Hunger and Poverty santo sa nangin mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga pabasugon ang seguridad sa pagkaon kag panubuon ang kaymulon. Sidalom sang duha ka adlaw nga paghanas gintuduhan ang mga manguma tuoy sa husto nga business recording, business planning kag business insurance. Nagaro mga hensya nga paagi sa aktibidad mapabaskog sa mga manguma ang ila ikasarang sa pagdumala sa negosyo kag magtayuyon ang ila palangabuyan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DWD Association sa Patnongon Antique naglunsar sang feed business sa bulig sang livelihood grant gikan sa Sustainable Livelihood Program. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Detalye sang Report. balita. Opisyal na nga ginbuksan ang Feed Retail Enterprise ng asosasyon para sa kaunlaran ng mga may kapansanan sa Patnongon o kung akap sa Antique sining karon lang, isa ka asosasyon nga ginasuportaran sa Sustainable Livelihood Program o kung SLP sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Ang akap Agri-Venture Stores ang akap ang gintukod sa bulig sang Seed Capital Fund o kung SCF
ATF gikan sa SLPDS WD6. Ang asosasyon ginabugusan sa Persons with Disabilities o PWD ginalakipan sa 22 ka miyembro kag ginasuportaran sa Provincial Persons with Disability Affairs Office o PIDAW Antique. Ang outlet ang bukas kada adlaw kag nagatanyag sa nanuhay-tuhay nga poultry kag livestock feeds kapareho sang grower, starter kag layer crumble feeds. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:30 na sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi nyo nabatian ng detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Webes, Agosto 27 tuig 2026. Sa dugang mga balita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning sa aton sini mga listeners at subong man nagaupod sa aton sini nga FB Live. Kag aton ginatamyaw sang happy birthday Sir Alan Defante. Happy birthday from your family sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kita karon sa programa Iloilo Morning. Ako nagid lamang inyo alagad Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Kabalo-kabalas ang imo mga kinamatarong kag responsibilidad. Rights daw, wala ko kabalo. Hindi, alala. Ikaw ba? Ano-ano ang imo mga kinamatarong kag responsibilidad bilang consumer? Kinamatarong sa panguna nga kinanglanon. Garantiya nga may bastante kag di kalidad nga pagkaon, bayo, pabalay, serbisyo sa ikaayong lawas, edukasyon kag sanitasyon. Kinamatarong sa kaluwasan. Proteksyon batok sa mga produkto o kung serbisyo nga makahalit sa ikaayong lawas o kung sa kabuhi. Kinamatarong sa impormasyon. Proteksyon batok sa sala o kung madaya ang anunsyo kag labeling agud makahimo sang husto nga pagpili. Kinamatarong sa pagpili. Kahigayunan nga makapili sang lain-lain nga produkto sa husto nga presyo kag kalidad. Kinamatarong sa pagrepresentar. Ang aton tingog dapat mapamatian sa paghimo sa mga pulisiya sang gobyerno para sa aton kaayuhan. Kinamatarong sa kompensasyon. Kinamatarong nga mabayran o kung mabulong ang diferensya paagi sa refund, repair, o kung replace kung ang produkto may guba o kung madaya. Kinamatarong sa edukasyon sang konsumidor. Ang pagbaton sang ihibalo kag abilidad agud mangin isa ka maalamon nga konsumidor. Kinamatarong sa malimpyo nga palibot. Kinamatarong nga magkabuhi kag magtrabaho sa isa ka palibot nga luwas kag indi delikado. Aton hindi lang puro kinamatarong ang aton dapat hibalon. Bilang konsumidor, kita may mga responsibilidad man agud masiguro nga patas kita sa tanan. Pagkamausisaon, responsibilidad nga mangin mabinantayon kag magpamangkot na hanungod sa gamit, presyo, kag kalidad sang aton ginabakal. Paghulag, responsibilidad nga magtinguha kag maghulag agud masiguro nga makakuha sang patas nga trato. Pag-ulikid sa sosyedad. Responsibilidad nga huna-hunaon ang epekto sang aton pagkonsumo sa iban nga tawo, ilabi na sa mga pigado. Pag-ulikid sa palibot. Responsibilidad nga intindihon ang epekto sa palibot sang aton pagpangbakal kag magbulig tipig sa aton manggad. Paghugtong.
Responsibilidad nga mag-upod o kung mag-organisa sa mga grupo sang konsumidor agud magbaskog ang aton tingog. Maski diin ang consumer nga may ihibalo, protektado. Para sa may mga pamangkot kag reklamo, mag-email sa ro6@dti.gov.ph o kung magbisita sa amon Facebook page. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko